Nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Criminology si Renante Santiago. Bata pa lang siya ay pangarap niya na maging isang pulis. Lumaki kasi siya na palagi nakikita ang kanyang lolo na isang alagad ng batas. Ang kanyang ama ay empleyado ng isang bangko. Gusto ng kanyang ama na siya ang tularan ni Ray dahil ayon pa rito, mas magiging malayo sa panganib kung maging empleyado na lang si Ray ng isang bangko o kahit anong opisina na hindi related sa kapulisan o kasundaluhan. Pero para kay Ray ay iba ang pananaw niya. Alam niyang mahina ang loob ng kanyang ama, kaya nga hindi ito napilit ng kanyang lolo noong alokin ito na mag-aral ng pagkapulis. Nagtapos si Ray na mataas ang marka, maging sa paghawak ng baril ay naging natural na ang kanyang pagiging asintado. Pagkatapos lang mag-aral ay hindi na siya nagpahinga pa ng matagal. Nag-apply na siya kaagad ng trabaho at maswerte namang natanggap. Na-assign siya sa isa sa mga presinto sa Maynila. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na talamak ang krimen sa Kamaynilaan. Kaya naman, doon nasubok ang totoong pinag-aralan ni Ray. Kaso nga lang, nagkakaroon siya ng problema sa mga kapwa-pulis na matagal nang nasa serbisyo. Marami kasi sa mga Standard Operating Procedures o SOP ang hindi na sinusunod ng mga ito. At nahihirapan siyang pakisamahan ang mga iyon. Para sa kanya, mapabaguhan man sa serbisyo o matagal na, ay dapat sumusunod pa rin sa policy para walang na-violate na karapatang pantao. Pero imbis na makinig, ay puro mga pagbabanta pa ang natatanggap niya mula sa mga kasamahan. Kaya naisip niyang isang guni iyon sa kanyang lolo Hiner o Hineroso. Alam mo apo, hindi talaga mawawala ang ganyang mga pulis sa lahat ng presinto. Pero marami pa rin naman ang sumusunod sa tamang pamamalakad. Iyon ang hanapin mo, yung mga matitinong pulis na sumusunod sa tamang pamamaraan. Huwag mo nang ipilit ang tama sa mga taong walang balak sumunod. Mapapahamak ka lang. Maaaring iset up ka nila para mabura ka na sa kanilang daan. Pero Lo, kung walang magre-report sa mga pinagagawa nilang mali, papaano malilinis ang hanay ng kapulisan? Apo, kapag isa ka ng opisyal, ay saka mo na yan simulan gawin. Dahil nasa posisyon ka na magpataw ng parusa sa mga lumalabag sa police protocol. Pero sa ngayon, umiwas ka na muna sa gulo. Hayaan mo, tatawagan ko ang kaibigan ko si General Medina. Ipapalipat kita sa South. Marami akong kakilalang pulis roon na sigurado rin akong matitino. Sila yung uri ng pulis na hindi na baling hindi maging mayaman ang pamilya basta pinapakain lang nila sa malinis na paraan. Yung mga ganong uri ng pulis ang hanapin mo. Marami kang matututunan at siguradong hindi ka nila tatraydorin. Matapos mag-usap ng maglolo, ay umuwi na si Ray sa kanila. 2 kanto lang naman ang layo ng bahay nila sa bahay ng kanyang lolo Hiner. Kaya nilalakad niya lang kapag pumupunta siya roon. Isang araw, kasama sa mga pulis na nag-raid sa isang bar si Ray. Sa harapan ng bar ay pangkaraniwang inuman lang ang makikita. May live acoustic band na tumutugtog ng mga classic love songs. Pero kapag big time ka o kilala mo ang manager, ay papatuloyin ang kliyente sa opisina ng manager at mula roon ay may daan papunta sa kabilang gusali na animoy isang lumang factory lang at abandonado. Pero sa loob ay may isa pang bar na may sumasayaw ng walang saplot sa gitna ng entablado. Nag-o-offer din sila ng serbisyo sa mga parokyano at mga minor de edad ang ilan sa mga babae nila roon.
Sa hudyat ng kanilang asset ay agad na nilang nilusob ang nasabing establishmento. Hinuli ang banyagang manager, maging ang mga parokyano ay isinakay rin sa pulis mobile. Naging matiwasay naman ang operasyon dahil walang nanlaban. Nagkaroon lang ng takbuhan pero walang barilang nangyari. Matapos maisakay ang lahat ay tinawag si Ray ng isa sa mga kasamahan niya. "Santiago, sa amin ka sumama." "Yes sir," sagot niya pa at sumakay na sa pick-up police mobile. Napansin niyang iyong mga minor de edad na mga babae ang nakasakay doon. Bali 5 ang dala nilang dalaga. Pero ang ipinagtataka niya dahil bakit hindi sila patungo sa presinto. Ibang daan ang kanilang tinatahak. Pero hindi na siya nagtanong. 5 ang babaeng sakay nila at 5 rin silang mga pulis. Ipinasok ang sasakyan sa isang garahe ng isang malawak na compound. "Sir, bakit tayo narito? Hindi ba natin sa presinto dadalhin ang mga babaeng ito para makuha na ng details?" "Ano ka ba naman bata? Kukuha na ng details? Tapos pagkalipas ng 1 oras ay may darating na abogado para sunduin ang mga yan. Pakinabangan na lang muna natin at pakawalan. Total, may mga babae na rin naman na dinala sa presinto. Hindi nahahanapin ang mga ito." Wika pa ng kasama niyang senior na pulis. "Ano girls, hindi na bago sa inyo ang kalakarang ito, di ba? Mamili kayo, presinto o kwarto?" Sumagot naman ang isa sa mga babae. "Siyempre, kwarto na lang sir." Nagtawanan ang mga pulis at isa-isa nang dinala ang mga babae sa loob ng bahay. "Santiago, sa'yo na yung pinakamaliit. Yan din naman ang pinakabata sa kanila. Tamang-tama yan sa'yo, bata ka pa naman." Tumango lang si Reynante para umalis na ang mga kasama niyang pulis. Pero wala siyang ginawa sa babaeng nasa loob pa rin ng police car. "Sir, wala po ba kayong gagawin sa akin?" Nagulat si Ray sa tanong na iyon. "Ha? Bakit gusto mong may mangyari sa'yo?" "Kasi sir, sabi ng mga kasama ko, kapag walang nangyari, ay siguradong dadalhin pa rin kami sa presinto. Sir, ayoko pong makulong. Napilitan lang naman ako pumasok sa club dahil may sakit ang anak ko. Hindi po talaga ako prostitute, ang nanay ko lang. Kaya lang naman ako nandoon dahil ako muna ang substitute. Sir, substitute ako, hindi prostitute." Giit pa ng dalaga. "Oo na, naiintindihan ko. Ganito na lang, kapag nagtanong ang mga kasama mo o mga kasama ko, sabihin mo na ginalaw rin kita para wala ka na magiging problema." "Salamat sir." Wika pa ng dalaga. Pumasok na lang din muna si Ray sa loob ng sasakyan para pagpawisan. Mas magmumukha siyang may ginawa sa babae kung makikitang pawisan na rin siya. Makalipas ang kalating oras mahigit, ay nagsilabasan na ang mga kasamahan niyang pulis kasama ang mga dalaga. Malalawak ang ngiti ng mga ito. "Ano Santiago, solve ka ba? Mukhang pawis na pawis ka eh." "Yes sir." Maiksing sagot niya naman. "Yan, ganyan dapat bata. Marunong kang sumabay sa agos. Para hindi ka matagpuan sa batuhan, nasugatan at wala ng buhay." Nakangiting wika pa ng isang pulis na may malaking tiyan. "Oh, ano bang hinihintay nyo? Ba't sina? Bago ba magbago ang isip namin at dalhin namin kayo sa presinto?" Sigaw pa noong pulis na malaki ang tiyan sa mga dalaga. Agad namang nagsikilos ang mga dalaga at lumabas na ng compound. "Oh, tayo naman. Dadaan muna tayo sa isang masarap na bulaluhan para makapag-recharge ng lakas ang mga tuhod natin bago tayo bumalik sa opisina." Wika pa nang naglilider-lidiran sa kanila. Kahit hindi nagugustuhan ni Ray ang mga nangyayari, ay hindi na rin siya pumalag. Wala siyang kakampi sa grupong iyon, kaya tiyak kapag ginawan siya ng setup ng mga iyon, ay manganganib ang buhay niya. Makalipas ang ilang araw, ay muli siyang dumalaw sa kanyang lolo Hiner. "Lo, kumusta po? May balita na po ba sa pakikipag-usap niyo sa kaibigan mong general?"
Oo, Apo. Heto, ang number ni General Medina. Tawagan mo siya kapag nagkaroon ka ng problema. Magpakilala ka na lang. Nakausap niya na raw si Colonel Alejandro ng South District Command. Mag-report ka na lang doon anytime at dalhin ang mga papers mo. Alam niya na yun. Maraming salamat po, Lo. Wala yun, Apo. Handa akong gamitin sa mabuti ang mga koneksyon ko. Kaysa naman maimpluwensyahan ka ng mga tiwaling pulis dito. Mas maigi na iyong doon ka magtrabaho sa istasyon na hindi malalagay sa alanganin ang buhay at integridad mo. Opo, Lo. Maraming salamat po. Sige po, uuwi na ako. Makalipas ang 1 linggo, ay doon na nga nagduduty sa Southern Luzon Command si Reynanti. Panatag ang kanyang kalooban roon dahil kakilala ng lolo niya ang hepe roon na si Colonel Alejandro at ang naging partner niya naman ay si SPO3 Fernandez. Matanda ito sa kanya ng halos 10 taon at inaanak ito ng kanyang lolo sa kasal. Oh, Ray, nakausap ko si Ninong Henry nung nakaraang linggo ah. Mukhang nahihirapan ka raw sa mga kasama mo sa istasyon. Opo, sir. Ano ka ba? Kapag tayo lang, Kuya Dan na lang itawag mo sa akin. Pero syempre, kapag nasa opisina tayo, mag-sir ka pa rin. Okay po. Magmula noong malipat ng istasyon si Ray, ay naging mas masipag na siya sa pagpasok. Marami din siyang mga ideyang naiaambag sa investigasyon ng mga kaso. Maging ang mga lumang unsolved cases ay binabalikan niya upang magkaroon ng bagong point of view na maaaring maging susi sa pagkalutas ng mga kaso. Isang araw, pasado 7:00 pa lang ng umaga, ay naroon na siya sa presinto habang nasa harap niya ang isang mug na may kape habang binabasa ang mga folder na tungkol sa mga old case file. Nang biglang tumunog ang radyo. Attention all unit, code 1065, bank robbery in progress. Nataranta si Ray sa narinig. Wala pa ang partner niyang si SPO3 Fernandez, pero kailangan ng respondihan ang nasabing krimen. Tumayo na siya agad at nakisabay sa pick-up na police mobile na re-responde sa nasabing branch ng isang bangko. Pagkarating sa site, ay agad naglatag ng barikada ang mga pulis. Si Ray naman ay agad tumawag kay SPO3 Fernandez. Kuya Dan, may hinuhold up dito sa area natin. Sige Ray, standby ka lang dyan, papunta na ako. Sagot pa ng kanyang partner at nagmamadali na itong magbihis. Naka-in position ang lahat na nakatutok ang baril sa bangko at nag-aabang. Nang biglang maglabasan ang mga hold-upper mula sa loob, habang may hawak ng mga empleyadong hostage. Hindi makapagpaputok ang mga kapulisan dahil baka tamaan ang mga hostage. Nakakuha ng isa nakaparadang sasakyan ang mga hold-upper at agad nagsisakay. Mabilis na sumakay si Ray sa isang police mobile noong makita niyang may isang hostage na tinangay ang mga hold-upper. Iyon ay ang matandang babae na siyang manager ng naturang bank branch. Santiago, saan ka pupunta? Tanong pa ng isa niyang kasama. Saan pa ba? Hindi pwedeng hayaan na lang natin na makatakas yun. Okay lang sana kung pera lang ang dala nila, pero isinama nila ang manager. Sige, sasama ako. Ako na magmamaneho, dahil mas magaling ako sa'yo pagdating dyan. Wika pa ng isang pulis na halos kasabayan lang din ni Ray na pumasok sa serbisyo. Namangha si Ray sa talento sa pagmamaneho ng kasama niyang pulis. Sinabi nito na dati raw siyang drug racer noong panahong nasa kolehiyo pa siya. Kaya naman, kahit nasa counterflow sila dumaan, ay walang hirap nitong naiilagan ang mga kasalubong. Kasalukuyang traffic ng mga oras na iyon papunta sa commercial area ng lugar, kaya napilitan ang mga hold-upper na lumiko sa maliit na kalye. Hindi na rin masyadong mabilis ang takbo ng mga iyon, gawa ng masikip ang daan at malubak na rin. Dalawa sa mga iyon ang lumabas sa bintana at pinaputukan sila Ray. Anong plano mo dyan, sir? Magiging pasahero ka na lang ba? Wika pa nung isang pulis. Sumagot naman si Ray. Ha?
Anong ibig mong sabihin? Gusto mong barilin ko rin sila? Paano kung tamaan ng hostage? Sir, nakita ko ang performance review form mo. Magaling ka sa paghawak ng baril. Kaya sigurado akong kakayanin mong itumba ang dalawang nasa bintana nang hindi natatamaan ng sasakyan. Oo, alam ko yun. Pero kinakabahan ako eh. Ano ka ba sir? Normal lang yan. Timbrehan mo lang ako kapag puputok ka na at pipilitin kong i-steady ang takbo. Inilabas ni Ray ang kanyang 45 caliber na baril at inilapag sa may paanan ang naunang hawak niya na Armalite. Hindi pa nga nakakalabas sa bintana si Ray ay sinimulan na silang ratratin ng bala ng mga kalaban. Mabuti at magaling magmaneho si PO3 Season kaya paliko-liko nitong iniilag ang sasakyan. Uy, dahan-dahan ka lang sa pagbaling ha. Baka naman mahulog ako. Ano bang gusto mo sir? Mahulog ka o tamaan ka ng bala? Iniilag ko lang ang sasakyan dahil ikaw ang binabaril nila. Oh, sige na. Paspasan mo na. Lumalayo na ang agwat natin sa kanila. Uwi ka pa ni Ray at muli nang pinaharurot ng kasama niya ang sasakyan. Oh, sige na. Ready ha? Ready. 1, 2, steady. Uwi ka pa ni Ray. Saglit na pumirmi sa isang linya ang pulis mobile kaya hindi nagalaw ang pag-asinta ni Ray sa lalaking may hawak ng AK-47. Doon sa sasakyan na kanilang hinahabol. Tinamaan iyon, nabitawan ang baril at lumaylay na lang bigla ang katawan dahil sa tama ng bala sa ulo. Nak ng pating sir, hindi talaga nagsisidungaling ang report. Mabangis ka talagang bumaril. Papuri pa ng kasama. Mabangis ka dyan. Preno ka muna, naglabas ng grenade launcher ang kalaban. Uwi ka pa ni Ray noong makitang inilabas noong isa ang mahabang baril. Agad namang nagpaliko-liko ang pulis mobile kaya hindi iyon tinamaan noong pasabugan sila ng RPG. Madaya kayo ha? Ginagamitan nyo kami ng malalaking armas. Manda kayo. Uwi ka pa ni Ray. Season, paspasan mo habang nagkakarga pa siya ng bala. Uwi ka pa ni Ray. Noong muling lumabas sa bintana ang lalaking may hawak ng grenade launcher, ay hindi niya nabinigyan ng pagkakataon na makaasinta. Season, steady! Uwi ka pa ni Ray sabay putok ng baril. Sumampay sa bintana ng kotse ang katawan noong lalaki na wala na ring buhay. Yun! 2 down! 2 na lang! Uwi ka pa ni SPO2 Season. Sa kasamaang palad, dahil nakapasok sa isang abandonadong warehouse ang sasakyan ng mga hold-upper, kaya napilitan silang pumasok na rin doon. Pero hindi sila makalapit dahil noong lumabas ang mga iyon, hawak ang hostage at panay ang paputok sa kanila. Season, radyuhan mo ang mga kasama natin. Sabihin mo ang location natin dito. Yes sir. Agad sumunod si Ray sa 2 hold-upper. Nagulat pa siya noong bigla siyang paputukan ng kasama noon. Akala niya ay sumama iyon sa pagpasok sa loob ng gusali, pero hindi pala. Agad siyang pinaulanan ng bala. Mabilis naman siyang nakatalon, papadive sa gilid, pero tinamaan pa rin siya ng 2 bala sa tagiliran. Gumapang siya pagilid kung saan may mga nakatambak na lumang gulong. Muling lumabas ang lalaking nagpaputok sa kanya, pero hindi iyon nagtuloy noong makitang papalapit na rin si PO2 Season. Sir, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako, sagot pa ni Ray. Pero nagulat ang kasamang pulis noong makitang may dugo ang bandang tiyanan niya. May tama ka sir, tara, isugod na muna kita sa ospital. Ano ka ba Season? Kapag umalis tayo dito, aalis na muli ang mga hold-upper at makakatakas na sila ng tuluyan. Nasaan na ba ang mga backup natin? Bakit wala pa? Hindi ko alam sir, baka naipit sa traffic. Season, ikutan mo sa likod. Baka may exit doon at doon sila tumakas. Paano ka sir? Ayos lang ako dito, kaya ko to. Sige na, magsuot ka ng life vest. Hala sir, nakalimutan ko nga magsuot noon. Tsaka wala din tayong dala. Ako rin nawala sa isip ko dahil sa pagmamadali. Sige na, umikot ka na roon. Galingan mo lang sa pagtatago para hindi ka ma-expose. Ang kailangan lang,
ay maipit natin sila rito bago dumating ang mga kasama natin para siguradong hindi sila makakaalis. Agad umikot si PO2 Season sa likuran. Si Ray naman ay tumayo upang sumunod sa mga hold-upper, pero nagulat siya noong maramdaman ang pagkirot ng kanyang mga sugat. Bahagya rin siyang nahilo. Pinilig-pilig niya ang ulo at noong mabalik sa wisyo ay pinilit niyang maglakad papasunod sa mga hold-upper. Pagkapasok niya sa gusali ay wala nang nagpapaputok sa kanya, pero nararamdaman niya ang mga yabag ng mga paa na malayo na. Payuko siyang sumunod hanggang sa maabutan niya ang mga iyon. Dalawa na ang bumabaril sa kanya. Hindi niya naman magawang bumaril ng tama dahil nanlalabo na ang kanyang paningin. Kaya pa isa-isa lang ang putok niya para hindi magtuloy-tuloy sa paglayo ang mga hold-upper. Hanggang sa makorner niya ang mga ito dahil may nakataling kadena sa gate sa may likuran. "Taas ang mga kamay! Wala na kayong matatakasan!" Wika pa ni Ray na dahan-dahang lumalapit. Nang bigla siyang tutukan ng baril ng dalawa at pinaputukan. 4 na putok lang iyon at pareho nang naubusan ng bala. Naglabas ng kutsilyo ang isa at tinutok iyon sa leeg ng kanilang hostage. "Sige, lumapit ka nang magkagripo sa leeg ang matandang ito!" Wika pa ng lalaki. "Teka lang Brad, saglit lang, pag-usapan natin ito. Sige, hahayaan ko kayo makatakas, basta iwanan nyo ang hostage. Abala lang yan sa pagtakas nyo, lalo at mabagal na yan tumakbo." Nagtanguan ang dalawang hold-upper. Binitawan ng isa ang hostage at unti-unting pinapalapit kay Ray. Noong malapit na, ay sabay nang dumaluhong ang dalawa. Hindi alam ni Ray kung sino ang unang babarilin, lalo at malapit na sa kanya masyado ang hostage na manager. Nagawa niya makapagpaputok pero sa hita lang tinamaan ng isa. Agad naman siyang naabutan ng isa at binigyan ng malakas na suntok na nagpahilo kay Ray. Tuloy-tuloy na ang atake noon hanggang sa mabitawan ni Ray ang kanyang baril. "Tara na pare!" Sigaw pa noong isa noong matumba si Ray sa sahig at hindi makabangon dahil sa sobrang pagkahilo. Pero bago pa umalis ang isa na nakaagaw ng baril ni Ray, ay pinaputukan pa siya nito upang tapusin. Pero nagkataong dalawa na lang din pala ang lamang bala ng baril ni Ray, kaya isa sa dibdib at isa sa tiyan ang kanyang tinamo. Doon na nagdilim ang kanyang paningin. Sa kabutihang palad dahil agad nang dumating ang partner ni Ray na si SPO3 Fernandez. Nasalubong noon ang mga hold-upper sa likuran. Aatras pa sana upang bumalik sa loob, pero nakapagpaputok na rin ng marami si PO3 Season, kaya hindi na alam ng mga hold-upper kung saan sila lulusot. Hanggang sa makorner na nga sila nina Season at Fernandez. Wala na silang nagawa kundi ang sumuko. Hindi na rin makakapanlaban ng isa dahil may tama iyon sa hita na si Ray ang bumaril noong dinaluhong siya ng dalawa upang agawan ng baril. Makalipas ang 1 linggo, nagising si Ray na nasa ospital. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Masakit ang kanyang ulo at pakiramdam niya galing siyang binugbog ng 10 katao. Nakita niyang may nurse na nag-aasikaso sa kanya. Miss, anong nangyari?" Tanong niya pa sa nurse. Hindi pa malinaw sa kanya ang lahat. Maging ang paningin niya ay nanlalabo pa. Hindi siya sinagot noong nurse. Bagkus ay lumabas ito ng silid. Ilang saglit pa ay bumalik na rin iyon kasama ang doktor. Pumasok na rin ng silid ang kanyang ina na galing bumili ng makakain sa labas. "Anak, kumusta na ang pakiramdam mo?" Natatarantang tanong pa ng kanyang ina. Ang doktor naman ang sumagot. Saglit lang po misis ha. Susuriin ko lang saglit ang pasyente. Tapos pwede na kayong mag-usap ng matagal. Wika pa ng doktor. Matapos ang saglit na pagsusuri ay sinabi ng doktor na ligtas na sa kamatayan si Ray. Pero kakailanganin niyang magpahinga ng matagal. Kung maaari ay dalhin ito sa isang probinsya kung saan sariwa ang hangin at walang noise pollution
para maging ang isipan ay mapanatag din. Iyon ang pinakamabilis na paraan para malampasan ni Ray ang kanyang stress trauma dahil sa nangyari. Matapos magpaliwanag ng doktor ay nagpaalam na ito sa mag-ina. "Anak, kumusta na ang pakiramdam mo?" Tanong pa ng nanay ni Ray. "Masakit pa po ang ulo at katawan ko, ma. Para akong galing binugbog." "Ma, ilang araw na ako narito sa ospital." "1 linggo na, anak, at 1 linggo ka na ring tulog. Dahil daw iyon sa maraming dugo na nawala sa iyo. Ano bang nakain mo, anak? Bakit ka nagpakabayaning sumugod roon at makipagbarilan?" "Hindi naman yun ganun, ma. Tumatakas kasi ang mga hold-upper, dala ang matandang manager. Patatanggap ko naman kung makakatakas sila, kung hindi lang nila isasama yung matanda. Kawawa kasi ang pamilyang iiwanan noon. Ano na pong nangyari doon sa mga hinabol ko, ma?" "Nahuli sila, anak, ni Kuya Dan mo. Dumating siya noon pero sa likuran daw siya dumaan. Kaya nasalubong niya ang 2 iyon bago pa makatakas." "Ah, ganun po ba, ma? Ma, pwede pong painom ako kahit juice o chocolate drink. Pakiramdam ko kasi uhaw na uhaw ako sa matamis eh." "Sige, anak, dito ka lang at bibili ako sa labas. Tatawagan ko na rin si Papa at Lolo mo para ipaalam na nagising ka na. Dito ka lang ha, huwag kang aalis." "Kahit naman po gustuhin kong umalis, hindi rin naman yata ako makakatayo. Nagpapatawa ka talaga, ma." Biro pa ni Ray sa ina. "Oo, anak, hindi ka rin talaga makakaalis dahil may 2 pulis na nagbabantay sa labas ng pintuan nitong silid mo." "Ha? Bakit po?" "Kasi anak, galit na galit sa'yo ang isang hold-upper na nahuli nyo. Ikaw ang sinisisi kung bakit sila nahuli. Ikaw rin daw ang nakapatay sa 2 pa nilang kasamahan habang nakipaghabulan ka sa kanila." Napatingin si Ray sa kisame. "Ay, oo nga pala. Pero ma, binabanatan kasi kami nila ng putok ng baril. Ginamitan din kami ng RPG. Kaya kailangan kong magpaputok para itigil nila iyon." "Anak, hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin o kahit kanino. Dahil alam naman naming lahat na malinis ang intensyon nyo kaya kayo humabol. Iyon ay ang mailigtas ang matandang manager ng bangko. Kaso masyado mo naman ginalingan, anak. Puro sa ulo ang tama noong 2 binaril mo. Kaya patay din daw talaga agad. Pero huwag kang mag-alala. Nakausap na ni Lolo mo si General Medina at nangako siya mismo ang mag-aasay ng pulis na magbabantay sa iyo rito 24/7 hanggat narito ka sa ospital. Oh, sige na anak, lalabas na ako para bumili ng maiinom mo." Tumango lang si Ray at iniwan na siya ng kanyang ina. Ilang saglit pa ay nakabalik na ang kanyang ina. Dala ang isang malaking kahon ng chocolate drinks at 1 litro noong Minute Maid na orange juice. "Alam ma, bakit 2 ang binili mo? Hindi ko kasi alam, anak, kung alin dito ang mas paborito mo. Itong 2 lang naman ang madalas kong makita sa kwarto mo. Alin ba rito ang gusto mo?" "Pareho po, ma." Nakangiting wika pa ni Ray at kinuha na agad ang chocolate drinks. "Sige na anak, magpahinga ka na lang muna. Mamaya pa daw darating si Papa mo. May rush daw kasi siyang ginagawa sa opisina. Kaya mamaya pa siya, isasabay niya na rin si Lolo mo." Muling ipinikit ni Ray ang kanyang mga mata para makatulog. Nahihilo pa rin kasi siya. Gabi na noong muling magising si Ray. Bago pa siya magmulat ng mata, ay may naririnig na siyang mga nagkakaingay sa loob ng silid. Kaya dahan-dahan na siyang nagmulat. Nakita niyang naroon ang kanyang nanay, tatay, lolo, pati na si SPO3 Fernandez. Lumapit silang lahat at kinumusta siya. Nagsalita si Fernandez. "Ang lupit mo, bata! Alam mo bang notorious gang ang nahuli mo? 3 taon na iyong wanted sa pangho-hold up ng mga bangko. Pero walang nakakasawata roon dahil magaling magmaneho ng sasakyan at magaling sa pasikot-sikot para makatakas. Pero nagawa niyong maabutan. Ni ang mga kasama nating mga pulis ay nahirapan kayong masundan. At sa counterflow pa talaga kayo dumaan, ha?" Napangiti naman si Ray at sinabing, "Kuya Dan, unang-una, hindi naman ako nakahuli roon,
kundi ikaw, di ba? Pangalawa, si Season ang nagmamaneho. Drug racer pala yun noong kabataan niya. Kaya parang naglalaro lang ng video games noong nagmamaneho. Sumagot naman ang partner niyang pulis. Anong pinagsasabi mong ako ang nakahuli doon? Ang ginawa ko lang naman ay tutukan ng baril ang dalawang sospek na wala ngang baril dahil naubos na ang bala sa kakabaril sa'yo. Tapos sinabi ko lang na itaas ang kamay at huwag kikilos ng masama. Iyon na ba ang sinasabi mong pagkakahuli? Huwag ka nga masyadong pahambol, bata. Kayo talaga ni Season ang bida sa eksenang iyon. At ayon pa kay Season, nagpaiwan siya sa kotse dahil iraradyuhan niya pa ang mga kasama natin para makaresponde. Ibig sabihin, mag-isa ka talaga sumalubong sa umuulan na bala ng mga kalaban. Napapangiti na lang si Ray sa mga narinig nang may magsalita sa bandang likuran. Tama si Fernandez Santiago. Totoong katapangan at talento ang ipinakita mo. Kaya, bilisan mo magpagaling dahil pagkabalik mo ay makakatanggap ka ng award. In process na rin ang promotion mo. Gulat na gulat si Ray nang makita ang kaibigan ng lolo niya na si General Medina. Sir! Iaangat niya sana ang kanyang kamay para sumaludo pero biglang kumirot ang sugat niya kaya hindi umabot sa noo niya ang kanyang kamay. Ano ka ba naman, Santiago? Nakaratay ka rito sa ospital at kagigising lang mula sa 1 linggong comatose kaya hindi mo kailangan sumaludo sa akin. Sige na bata, magpagaling ka ha. Naghihintay ang award at promotion para sa'yo. Salamat po, General. Sagot pa ni Ray na nagsisimulang tumulo ang luha. Oh, Iner, mauna na ako. May dadaluhan pa akong pagtitipon. Yung pinag-usapan natin ha. Dapat kaunti lang ang makakaalam noon para sa kaligtasan ng apo mo. Maraming salamat, kumpadre. Wala yun, huwag mo na yung isipin. Nagpaalam na rin si Dan sa pamilya ni Ray. Paano ba yan, partner? Mukhang mamimiss kita ng matagal ah. Naka-medical leave ka ng 3 months at extended pa raw iyon hanggang 6 months kapag hindi ka pa rin pumasa sa evaluation ng fit to work ka na uli. Tandaan mo, sa balikat ang isang tama mo kaya maaaring maapektuhan ang pag-asinta mo ng baril. Huwag kang malungkot. Kahit naman mawala ang pagiging asintado mo, pwede ko namang magsimula na mag-ensayo muli para bumalik ang dati mong galing. Hindi pa katapusan ang karir mo bilang pulis. Kung may kailangan ka ha, tawagan mo lang ako. Oo, sige Kuya Dan. Salamat po. Wika pa ni Ray sa kanyang partner. Noong sila na lang ay nagtanong si Ray sa kanyang lolo. Lo, ano po yung sinasabi ni General Medina? Sa bahay ko na ikikwento sa iyo, apo. Sagot pa ng kanyang lolo na tila takot na marinig ng iba ang impormasyong sasabihin nito. Sige apo, magpagaling kang mabuti ha. Dadalaw na lang ako ulit dito bukas ng umaga. Si Papa mo raw ang matutulog dito ngayon para may kasama ka. May 2 pulis naman na nagbabantay dyan sa labas. Tumango lang si Ray, tapos umalis na ang mama at lolo niya. Lumipas pa ang 1 linggo ng pananatili ni Ray sa ospital hanggang sa payagan na siya ng doktor na lumabas ng ospital at sa bahay na lang ipagpatuloy ang pagpapagaling. Hindi na rin gaano kasakit ang pakiramdam niya sa kanyang katawan. Kailangan na lang na iwasan ang gumalaw masyado para hindi muling magdugo ang mga sugat niya mula sa tama ng bala. Pagkarating sa bahay ay nagulat si Ray nang makitang may nakahanda na roon na isang itim na van. Naroon na rin sa loob ang 2 maleta na may lamang mga damit niya. Teka ma, saan ako pupunta? Bakit nasa itim na van ang mga damit ko? Maleta ko yan, di ba? Oo anak, si lolo mo na raw ang magpapaliwanag. Papunta na yun dito. Nariyan na nga sa likuran ng van ang maleta ni lolo mo. Ha? Ano pong meron? Hay anak, si lolo mo na nga raw ang magpapaliwanag. Ayaw din ipaalam sa amin eh. Ilang saglit pa ay dumating na ang kanyang lolo Hiner kasama ang isang magandang dalaga. Natahimik si Ray noong makita ang dalaga.
nahiya siyang magsalita. Apo, sa biyahe ko na ipapaliwanag. Pinagtulungan na nga nilang maisakay si Ray sa kulay itim na van. Kumaway ang kanyang mga magulang at agad nang umalis ang van. Iyong magandang dalaga mismo ang nagdadrive. Napansin ni Ray na papalabas na sila ng Maynila dahil tinutumbok na nila ang direksyon patungo sa SLEX. Lo, baka pwede ka na magsimulang magsalita. Tanong pa ni Ray. Okay, ganito yan apo. Nanganganib ang buhay mo sa Maynila. Lalo ngayon na hindi mo magagawang maprotektahan ang sarili mo. Kaya may rest house na inialok si General Medina na pwede mong pagpahingahan. Since sikretong rest house niya naman iyon, ayaw niyang may ibang makaalam. Kaya tayo-tayo lang. Maging si mama at papa mo ay hindi rin alam kung saan tayo pupunta. Yun. Nguso pa ni Ray sa magandang dalagang nagdadrive ng van. Siya ba? Apo, siya si Athena, pamangkin ni General Medina. Namatay sa isang engkwentro ang kanyang ama dahil isa rin iyong pulis. Kaya si General Medina na ang nagpalaki sa kanya at nagpaaral. Namatay ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. Siya lang ang nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan ni General na magdala sa atin sa rest house. Paano po ang mga gamot ko, Lo? Sino mag-aalaga sa akin doon kung wala tayong katulong na kasama? Hirap pa po akong gawin ang mga personal na bagay. Lalaking katulong ang kailangan ko. No offense, miss ha. Athena po, sir. Oo, Athena. Apo, wala kang dapat ipag-alala sa mga bagay na iyan. Registered nurse yang si Athena with 4 years experience sa St. Luke Medical Center. Isa rin siyang reservist ng Marine. Magaling siyang humawak ng baril. Kaya kung sakaling may abiryang mangyari, ay kaya niya tayong protektahan. Sumagot naman si Ray. Bakit? May dala po ba tayong baril? Kahit nga ang baril ko ay hindi ko alam kung nasaan na eh. Ang pagkakaalala ko, naagaw sa akin iyon noong hold-upper. Binuksan ni Athena ang isang briefcase na nakalapag sa passenger seat sa harapan. At nanlaki ang mga mata ni Ray sa nakita dahil mga baril at mga bala ang laman noon. By the way, sir, dala ko rin ang baril mo. Si SPO3 Fernandez ang kumuha noon at binigay kay Uncle, kaya dinala ko na rin. Kung medical care naman ang kailangan mo, asintado rin ako sa paggamit ng karayom. Pwede kitang tusukin sa kahit anong parte ng katawan kahit nakapikit pa ako. Seryosong wika pa ng dalaga. Napalunok ng laway niya si Ray. Kasi mukhang napakaseryoso talaga ng dalagang iyon. Napakaamo ng mukha at mukhang mahinhin, pero may itinatago palang bangis na hindi basta-basta. Pero Lo, wika pa ni Ray na hindi niya nanadugtungan. Apo, huwag ka nang magreklamo. Yan lang ang tulong na available para sa'yo ngayon na hindi ka malalagay sa panganib. Kaya huwag ka nang mag-inarte. Sumabat naman ang dalaga at sinabing, huwag kang mag-alala, sir. Kung ano man yung ikinakatakot mo na makita ko, nakita ko na yan lahat sa loob ng 4 years na pagtatrabaho sa ospital. Wika pa ng dalaga. Napabuntong hininga si Ray at itinuon na lang ang tingin sa labas habang tumatakbo ang sasakyan. Pagkarating nila sa probinsyang kanilang pupuntahan, ay napansin ni Ray na hindi naman pala iyon masasabing sobrang tago o sobrang liblib na lugar. Tabing dagat iyon na may maliliit na resort sa unahan. May mga fishing boat din na makikita sa tabing dagat. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong sila ay makarating. Iniabot ng dalaga ang tungkod kay Ray at inalalayan na siya nito na makaupo sa upuan sa harapan ng bahay. At nakaharap iyon mismo sa dagat. Wow, ang ganda naman dito. Probinsyang-probinsya talaga. Nagsalita naman ang dalaga. Bukas ng umaga, sir, maglalakad-lakad tayo sa tabing dagat para makalanghap ng sariwang hangin at para na rin ma-exercise ang mga binti at hita mo. Tumango lang si Ray. Matapos maghakot ni Lolo Henner at noong dalagang si Athena ng mga gamit,
ay inalalayan na ni Athena si Ray para ipasok sa loob. Athena, ayos lang ba kung dito lang muna ako sa labas habang naghahanda kayo ng ating makakain sa loob? Hindi, Ray. Maraming mga bagay na hindi basta-bastang maipapaliwanag ng siyensya na nangyayari dito. Isa rin iyon sa dahilan kaya dito nagpatayo ng rest house si Uncle. Pero iyon nga lang, pati kami ay kailangan din mag-ingat. Sa sitwasyon natin ngayon, ikaw ang kailangan mag-ingat dahil siguradong naaamoy nila ang presensya mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Diretsuhin mo na lang ako, dami mo pang pasikot-sikot eh. Masungit pa na wika ni Ray habang seryoso ang mukha. Napailing-iling na lang ang dalaga at kinuha ang kanyang cellphone sa kamay tinype. Noong matapos mag-type ay ibinigay iyon kay Ray. Nakasulat, "Basahin mo sa mga mata, huwag mong bibigkasin. Mga aswang ang karamihan sa mga nakatira rito, lalo na yung mga nakatira sa bandang likuran ng lugar. Maging ang mga resort ay may mga aswang na tauhan. Kaya ang mga may-ari ng resort ay hindi nag-offer ng overnight stay sa kanilang mga unit. Lahat ay day tour lang. At iyong mga matitigas ang ulo na kusang nagtatayo ng tent doon sa unahan ay magiging pagkain ng mga aswang rito. Kaya kung gusto mo makabalik pa ng Maynila, ay sumunod ka sa mga sinasabi ko." Napailing-iling na lang si Ray at hindi na nagreklamo pa noong akayin na siya ng dalaga sa tagiliran. Noong kumakain na sila ng hapunan ay nagsalita si Ray. "Lo, alam niyo po ba ang tungkol sa lugar na ito?" "Alin, apo? Yun bang mga taong nakapaligid dito pero hindi tao?" "Oo, alam ko yun. Yun nga ang dahilan. Kaya nasabi kong mas ligtas ka rito. Tsaka nakalimutan kong banggitin sa'yo. Ayon pa sa impormasyong nakuha ng mga intel, may malaking halaga ang nakapatong sa ulo mo. Gawa ng pagkapatay mo sa mga pinsan ng drug lord." "Ha? Hindi ko po maintindihan, Lo. Anong drug lord? Simpleng bank robbery lang naman ang respondihan ko. Tapos ngayon, talo ko pa ang assassin na nakapatay ng presidente kung maging wanted sa mga kriminal." "Makinig ka po. Iyong 4 na hold-upper na hinabol mo ay kamag-anak ng isang drug lord na nagngangalang Julio. Tapos yung namumuno sa robbery ay si Joaquin. Bunsong kapatid naman iyon ni Julio. Siya rin iyong nabaril mo sa hita. Tapos iyong 2 napatay mo ay mga pinsang buo rin ni Julio. Kaya si Julio ang naglagay ng patong na pera sa ulo mo. Ikaw kasi ang itinuturo ni Joaquin na dahilan ng pagkahuli nila. Kaya kung kailangan natin ng mapagtataguan na hindi basta-basta mapapasok ng mga outsiders, ito ang perpektong lugar para doon. Kahit magpanggap sila na nagbabakasyon, ay hindi rin sila pwedeng magpaabot ng gabi dahil siguradong pagtatangkaan sila ng mga taga rito. Ano? Malinaw na ba sa iyo ang sitwasyon mo?" "Ano ba yan, Lo? May tinatakbuhan tayong panganib, kaya tayo napunta sa lugar na mas mapanganib. Nasaan ang kaligtasan roon?" "Apo, minsan kapag parehong panganib ang pagpipilian mo, pipiliin mo na lang ang hindi masyadong mapanganib." Napailing-iling na lang muli si Ray sa narinig. Matapos makakain, ay dinala na si Ray ni Athena sa silid nito sa ikalawang palapag ng bahay. "Athena, pwede mo ba akong alalayan papunta dyan sa may terrace?" "Hindi, Ray." "Ha? Bakit naman?" "Kasi sariwa pa ang mga sugat mo. Amoy na amoy ka ng mga iyon kahit malayo. Kaya nga pagkarating lang natin dito kanina, nagpausok na ako agad ng insenso para hindi ka nila maamoy. At kapag umupo ka dyan, ay para kang nagpadala ng direct invitation na gusto mong magpakain sa kanila. Sige na, matulog ka na. Siguradong pagod ka sa biyahe." Wika pa ng dalaga at naglatag ng isang foam sa malapit sa may terrace. "Teka, bakit yan ka naglatag? Di ba may sarili kang kwarto sa bahay na ito?" Gulat na tanong pa ni Ray sa dalaga. "Oo, meron nga. Pero narito ako para bantayan ka rin. Iyon ang bili ni Uncle. Kaya sa ayaw at gusto mo ay dito ako matutulog sa kwarto mo. Tsaka, paano kung gusto mo gumamit ng banyo? Gagapang ka?" "Ay, oo. Kaya ko naman gumapang ah.
Sarkastikong sagot naman ni Ray. Sige, gumapang ka para dumugo lahat ng sugat at tahi mo. Pagkabalik mo rito ay may magaganap na fiesta ng mga ano at ikaw ang handa nila. Hay, ano ba itong napasok ko? Bulong na lang ni Ray. Wala na nga siyang nagawa kundi ang ikalma ang sarili habang nakahiga at nakatitig sa kisame. Ray, pwede ba magtanong? Wika pa ni Athena. Bakit? May choice ba akong humindi? Masungit na sagot pa ni Ray. Wala. Yun naman pala eh. Hindi magtanong ka na. Bakit parang ang init ng dugo mo sa akin? Hindi mo pa nga ako kilala. Parang hinusgahan mo na agad ang buong pagkatao ko. Tsaka, hindi lang naman ikaw ang nakakulong sa sitwasyong ito. Tingin mo, gusto kong malagay sa sitwasyon na pati ako ay target na rin ng mga drug lord at target din ng mga aswang dito? Hindi ko lang pwedeng tanggihan si Uncle dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Maliban pa doon, sa akin ipinangalan ni Uncle lahat ng mga ari-arian niya kasama ang bahay na ito. Para kung sakaling may mangyari sa kanya, ay mapupunta na sa akin ang lahat. Kaya habang nabubuhay pa si Uncle, ay gagawin ko lahat para makaganti sa lahat ng kabutihang ibinibigay niya sa akin. At sa nakikita ko ngayon, isa na lang ang hangad ni Uncle sa buhay niya, kundi ang makatulong sa iba, lalo na sa mga taong malapit sa kanya. Kaya ginagampanan ko na lang din ang tungkuling ito. Kaya huwag mo masyadong masamain ang presensya ko rito, pati na ang paghihigpit ko sa iyo. Para lang din ito sa kapakanan mo. Okay, edi salamat pala. Sarkastikong sagot naman ni Ray. Uy Ray, hindi ko hinihingi sa iyo ang pasasalamat mo. Tinatanong ko ang dahilan kung bakit mainit ang dugo mo sa akin. Sagutin mo ang tanong ko Ray, dahil kung hindi, tataasan ko ang dosage ng pain reliever mo para magmukha kang bangag. At kapag nangyari iyon, lahat ng itatanong ko sa iyo ay sasagutin mo ng diretsyo dahil bangag ka na. Tila kinabahan naman si Ray sa narinig. Kaya napilitan na siyang magsalita. Pasensya ka na Athena kung sa tingin mo ay mainit ang dugo ko sa iyo. Pero ang totoo, hindi naman. Masyado lang akong stress sa lahat ng nangyayari ngayon. O mas tamang sabihin na natatakot ako. Kung kailan kasi ganito ang sitwasyon ko, saka pa may gustong pumatay sa akin. Naturingang magaling ako sa baril, pero hindi ako sigurado kung kaya ko ngayon humawak ng baril at protektahan ang sarili ko. Hindi ko kayang maipagtanggol ang sarili ko, kaya ngayon umaasa ako sa isang nurse para sa proteksyon ko. Alam mo ba kung gaano iyon kabigat sa pakiramdam? Wika pa ni Ray na nagsisimulang tumulo ang luha. Tumayo si Athena noong marinig ang mahinang paghikbi ni Ray. Umupo siya sa tabi ng higaan nito. Agad namang tinakpan ni Ray ang kanyang mukha ng kumot. Ano ka ba Ray? Huwag ka nang mahiya. Tumingin ka sa akin. Tingin sabi. Gusto mo tusukin kita ng injection? Agad namang tumingin si Ray sa dalaga. Siguro malinaw na sa'yo ngayon na pareho na tayo na nasa loob ng sitwasyong ito. Kung may papatay sa'yo, ay narito ako para protektahan ka. And that makes me also the target. Kaya habang nasa ganitong sitwasyon tayo, ay magtulungan na lang muna tayo. Kapag magaling ka na, ay pwede na tayong bumalik sa kanya-kanya nating mga buhay. Deal? Uwi ka pa ng dalaga, sabay abot ng kamay niya at nakikipaglamano. Tinanggap naman iyon ni Ray at nakipaglamano na rin sa dalaga. Okay sige, matulog ka na. Maaga kitang gigisingin bukas para makapaglakad-lakad sa tabing dagat. Athena, salamat ha. Wika pa ni Ray. Tumango lang ang dalaga at bumalik na sa higaan niya sa sahig. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Maiksi lang po ito ha at hindi series. Mga 3 part lang siguro. Sunod-sunod ko rin itong i-upload para hindi kayo mabitin. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.